What's up mga tropa? So for today's video, ituturuan ko kayo kung ano nga ba yung mga pinasa ko para maayos natin ang mga errors sa ating PSA or birth certificate. So sa aking case guys is yung middle name, yung first name ng aking mother's maiden name is incorrect. Kumbaga, ang nalagay doon na name is yung nickname niya instead of her real name. So eto guys mga katropa, ang mga requirements and ang process na ginawa ko para mapakorek ito. So let's start. Also mga katropa, meron din po pala tayong discrepancy when it comes to the address na naka-indicate doon sa ating birth certificate. So eto na guys ang mga requirements. So eto na mga katropa, ang first requirement natin syempre is yung PSA natin. So sa PSA na yon dapat makikita doon yung mga errors na kailangan natin ayos or yung mga discrepancies na meron sa ating PSA. So kapag wala pa kayong copy ng inyong PSA mga katropa, make sure na kumuha kayo sa nearest PSA outlets na malapit sa inyo, or minsan kasi meron sa mga city hall na pwede kayo makapag-request nito. So ako mga katropa, if gusto nyo ng hassle-free na pumunta pa sa mga PSA outlets or sa City Hall, pero medyo costly lang ito kasi ipapadeliver to sa inyo door to door. So, pwede kayo ditong mag-request ng PSA and other documents na needed nyo. So, i-appear siya sa screen dito sa PSA Service. Ang nagkokosto guys is 330 pesos including the shipping fee and also the copy that you wanted to request or to have. So, ayun nga mga katropa, need mo, number 1 is yung inyong birth certificate, and yung number 2 mga katropa, diretso na tayo, is yung certified true copy ng inyong birth certificate. So itong certified true copies mga katropa is makukuha nyo lamang ito sa inyong malapit na City Hall. So ito ay isang sa mga requirements upang maging katibayan na sa inyo yung PSA na yon, at requirements din siya for correcting the discrepancy. Next na requirement mga katropa is syempre ang certificate of marriage or marriage contract ng inyong mga magulang. Especially if needed mo mga katropa na makorek ang names na naka-indicate sa inyong PSA. Kagaya nga ng case ko, ang nakalagay na first name is yung nickname ng mother ko, which is mali. So dapat ang nakalagay doon is yung actual name niya na nasa PSA niya rin. So itong marriage contract guys is pwede nyo rin itong ma-request doon sa sinabi natin kanina, which is yung PSA Service na website. So dito pwede natin siya ma-request, and also pwede rin natin itong ma-request mga katropa kung gusto nyo mas makatipid kayo sa inyong nearest City Hall mga katropa. So ito based sa aking experience, parang nagkokosto ng 120 pesos ata or 130 pesos mga katropa per copy. So if anak ka ng inyong magulang, malamang anak ka ng inyong magulang, makaka-request ka nito, ang need mo lang na dalhin mga katropa is one valid ID and also ang inyong sariling PSA copy. Then punta lang kayo sa inyong nearest City Hall and then pwede na kayo makapag-request nito. So needed ito guys para especially kung magpapakorek kayo ng inyong parents name dun sa inyong PSA kung may mali, para ma-verify na ayun talaga yung actual name ng inyong mga magulang. Next na requirements mga katropa is yung baptismal certificate. So note lang dito guys na if ever na mali rin yung name ng inyong parent dito, I suggest na wag na kayo ito mag-request. Ayun yung pagkakamali ko, ay hindi ko rin kasi natanong nung nag-inquire ako dun sa aming City Hall. So kumuha ko nito without knowing na mali rin pala yung name ng mother ko dito, which is yung nickname niya yung nakalagay, which is same sa aking PSA. So pag ganun mga katropa, hindi na nila kinukuha yung baptismal certificate nyo. So ayun. So I suggest if tama naman yung inyong baptismal certificate, I mean yung name ng inyong parent here, also
yung details na meron kayo sa PSA is the same lang sa baptismal certificate, pwede nyo rin tong dalhin for additional verification. So, ayun. Yung price pala nito mga katropa is depende sa simbahan na malapit sa inyo. But based on my experience, ang binayaran ko dito mga katropa is 150 pesos. Make sure din mga katropa na magdala tayo ng valid ID natin. And also, dapat alam nyo kung anong year kayo binautismohan. Or kahit year lang pwede na mga katropa. Kasi kagaya sa case ko, hindi ko sure kung kailan yung exact date noon. So, ayun. So, next na requirement naman mga katropa is syempre is yung birth certificate ng inyong mga magulang. So, dito mga katropa, kung may mali, kunyari for example, kagaya nung sa akin, may mali sa PSA mo sa pangalan ng inyong nanay. So, ang need mong dalhin na birth certificate as additional verification is yung birth certificate din ng inyong nanay. So, dapat makikita doon na yung birth certificate mo, for example, yung nickname yung nakalagay and then yung sa birth certificate ng mama mo is yung actual name niya, dapat makikita doon yung pagkakamali noong nakalagay sa inyong birth certificate. So, ayun, kailangan nyong kumuha ng inyong birth certificate ng inyong magulang. So, if ever man na wala pa kayong copy nito, pwede kayo mag-request sa PSA Sir Bilis, yung kanina na sinare ko sa screen. And also, pwede rin kayo nito kumuha sa malapit na inyong mga PSA outlets and sa mga city hall na available ang pag-request nito. So, if anak ka naman, makakakuha ka pa rin ito kasi magpakita ka lamang ng inyong PSA and valid ID. So, nagkakahalaga rin ito mga katropa based dito sa aming City Hall ng 120 to 130 pesos per copy. Idagdag ko na rin mga katropa na need nyo rin kumuha ng birth certificate ng inyong kapatid. Kahit isa lang sa inyong kapatid ay kailangan nyo rin pong magdala nito as additional verification. Same lang din po yung process, pwede ganun din po yung presyo 120 to 130 pesos or depende po sa munisipyo na mapupuntahan nyo or sa PSA outlets na pagbibilan nyo. Next na requirements mga katropa is ang government issued valid ID mo. So ikaw as magpapakorek doon sa error sa inyong PSA, kailangan mo magdala ng mga valid IDs. So ano nga ba yung mga pinresent ko? So ang kinagandahan nito kung wala ka pa ng mga primary IDs kagaya ng mga passport, mga driver's license, UMID and such, pwede naman kayo mag-present ng mga secondary IDs like for example PhilHealth, as long as tama yung details guys, TIN ID, pwede yan, nagdala rin ako nun. Also NBI clearance, nagdala ako. Kung ano yung merong available kayo, at least 2 pieces or 2 valid IDs na ma-present mo mga katropa. Pwede rin kayo mag-present ng COMELEC certificate or voter certification. Yun, nagdala rin ako nun as additional valid ID, and also the company ID if you are working na, and if you are a minor or a student, you can actually bring your school ID and also your Form 137 as a proof of verification. So, ayun, and also need nyo rin mga katropa magdala ng valid ID ng inyong magulang, at least 2 valid IDs din nila, and if ever man na wala na kayong copy ng valid ID ng inyong magulang and deceased na sila or patay na, pwede po kayo magdala ng death certificate. So based po sa akin, since patay na po yung mother ko and wala na po kasi kung extra copy or copy ng kanyang mga valid ID, is nag-request ako ng death certificate, and ito po yung pinasa ko as additional verification. So dito mga katropa, pwede nyo ito ma-request sa inyong nearest City Hall. And nagkakahalaga to mga katropa is 100 to 130 pesos din. So halos the same lang yung mga amount ng mga PSA copies na needed natin dito. Next mga katropa is yung ating cedula or community tax certificate. So ito mga katropa, makukuha natin to sa munisipyo din mga katropa, sa BIR section, wherein
Madali lang to makuha mga tropa, yun nga lang if maraming nagre-request doon tayo magtatagal sa pila. So, ayun, alam ko nagkakahalaga to, depende sa inyong income. Last requirement mga katropa na need mong dalhin is yung affidavit of discrepancy. So, saan ba tayo nito makakuha? Mga katropa, makakuha tayo nito sa mga notary public na malapit sa atin. So, dito mga katropa, no need na ng witness. Ang need mo lang dito mga katropa is inyong PSA and also valid ID. Make sure mga katropa na ang ipapa-indicate natin dito sa discrepancy is yung mga errors na nakita natin or yung mga discrepancy na nakita natin sa ating PSA birth certificate. So make sure na lahat isama nyo na mga katropa para kapag magpapakorek kayo sa PSA ng inyong PSA is maayos na lahat and wala na kayo maging problema kapag gagamitin nyo na ang inyong PSA and lahat ng mga nakalagay na sa PSA nyo is corrected. So itong affidavit of discrepancy mga tropa, yung price nito is nagva-vary depende sa notary public na mapupuntahan nyo, pero it actually starts around 300 pesos and above. So make sure na marami kayong dalang pera kapag magpa-process or magpapa-correct kayo nitong inyong PSA or yung mga discrepancy sa inyong PSA. And also mga katropa, make sure na lahat ng mga binanggit kong requirements sa inyo from the start is meron kayong tag to 2 copies mga katropa, kasi need yun ipasa, need na may tag to 2 copies noong mga requirements na yun, and also dapat dala nyo yung original mga katropa kasi tinitignan din nung officer doon sa local civil registry na malapit sa inyo yung mga original copies na yon. So ganito mga katropa ang process. Kapag kompleto na inyong mga requirements na nabanggit ko kanina, punta lang kayo sa inyong city hall, diretso kayo sa local civil registry mga katropa, and ayun, pwede na kayo magpa-assist sa kanila. And sabihin nyo na magpapakorek kayo doon sa inyong PSA dahil merong discrepancy. I-mention nyo na lahat mga katropa, lahat na nakikita nyong error para wala na kayo maging problema and maging sulit ang inyong pagod sa pagko-collect ng mga requirements na needed. And also mga katropa, make sure na magdala kayo ng pera kasi based sa aking experience sa pagpapakorek ng address and also the first name ng aking mother is inabot ako ng 1,700 pesos for the correction or for the processing fee noong pagpapakorek ng PSA. Excluding pa dun mga katropa yung mga nagastos ko sa other certificates na needed. So, all around, kasi wala pa akong masyadong copy ng lahat ng iyong mga requirements na yun and also the mga pa-photocopy, inabot din ako ng 2,000 plus sa lahat ng requirements na yon. So make sure na meron tayong dalang pera mga katropa para mapaayos natin ang ating PSA. And also mga katropa, if you have further questions, don't hesitate to comment down below and I will answer all of it mga katropa. So yun lang mga tropa, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. Paalam!